po ang Panginoon. Okay, glory to Jesus. One of the greatest that we can bring out of best in each of us is to make it a constant or consistent habit na tayo po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Araw-araw. Kaya hindi po, wala pong sawa tayo magpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Thanksgiving is an attitude. Nakasanayan na po tuwing taon na katapusan ng November. Pag November po yan, kasunod na, December. So, Thanksgiving Day po ang week na po to. Lalo pag November, nakikita natin, nakagawian, nagagaya, nagpapasalamat tayo. But hindi lamang po special day na ganitong panahon ay tayo nagpapasalamat. It is an attitude po. Attitude natin yun. Normal na po yun. So, it is to acknowledge and being thankful to God of what God has given to us. And I believe, kung anong pananaw natin sa buhay would be so much better if we would practice a moment of thanksgiving at the end of each day. Kung ano po yung nagampanan natin sa isang araw. Before we go to sleep each night, take time to ask ourselves, what is the one thing that I have to be thankful for a given day? Sa po isang araw, ano po yung nais natin ipagpasalamat? Na hindi, ay pagod ako ngayon. Ay, ang daming mga problema na, salamat. Salamat sa problema. So what has God has given you in a day, in a given moment for a day? Maybe it is a monetary blessing, a physical blessing. Ay, feeling blessed. Ano ba? Mga ganun pa kapag bago kumain. Blessed na blessed ba yung maraming kinakain? How about kapag may pagkakataon na gutom po tayo? So hindi na blessed. Spiritual man ito. Kaya nga po mga kapatid, mayroong kapangyarihan sa isang nagpapasalamat. Okay, asan na po yung dito pala. Okay. Yes. Okay. So, ang pamagat po ng ating pagbagal sa mga ito is the power of thanksgiving. May kapangyarihan po sa ating pong pagpapasalamat. At siyempre, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan to empower us. Sulat ng Apostol Pablo sa mga unang taga-Thessalonica, 5:16-18. This is the will of God. Minsan na ginahanap natin yung ano bang kalooban ng Panginoon Diyos? Napakalinaw itong sinabi ng Apostol Pablo. Na i-remind naman sa atin that give us power to do in a given day for mga responsibility natin sa trabaho na kuminsan lulugo-lugo. Thank God, it's Monday again. Pero meron doon yung Monday sickness. Minsan yung mga iba nalilate dahil Monday, pa-hangover. Sana sumipa. Kung pwede lang, di magtrabaho. Parang ayaw kumilos ang ating katawan. Okay. So, sabi na po Pablo dito, verse 16, rejoice always. Sabi niya, rejoice. Magalak lagi. May problema man o walang problema, rejoice always. At sabi niya dito, siyempre kapag mayroon tayong mga problema, dapat hindi lang may problema na tayo manalangin. Pray, sabi po niyan, continually. Kaya mayroon po niyang pray without ceasing. Hindi nagsisisi. Okay. Pray continually. And then sa verse 18, tayo po ay magpapasalamat. Give all thanks in all circumstances. Ano po ang circumstance nyo ngayon? Ano ba ang pinagdadaanan nyo ngayon? Lahat po tayo ay mayroong pinagdadaanan. Saang kalye kayo ngayon? Anong street ang dinadaanan nyo ngayon? Hindi ko alam kung anong street kayo dumadaan ngayon. Give thanks in all circumstances dahil ito sabi niya, this is God's will for you, for us, in Christ Jesus. For those who are in Christ Jesus, there is a purpose bakit dumadaan kayo sa circumstance na yan. Pero, mayroon pong kapangyarihan na binigay ng Apostol Pablo, dumalo kay Apostol Pablo, na ibibigay niya naman to empower us to live in this world
Dahil itong mundong kinaranasan natin ay may problema talaga. Hindi nawawala ng problema. Kaya tayo manalangin naman namin, Diyos, we commit ourselves unto you. Nagpapasakop kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Empower us. Give us power again. Remind us again po, Panginoon. Ano man ang circumstance na aming pinagdadaanan, any kind of difficulties, hardship, or adversities in life, give us power to overcome by the power of your word. We commit ourselves unto you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, gratitude comes from the Latin word gratus. Kaya kung minsan, may naman yung mayroon kayong mga visa na ma-apply sa gratis. Ano ba yung gratis? Sa mga nag-apply sa visa, di ba bago kayo numating? Mayroon ba yung gratis? Wala siguro. So, Latin word gratus, meaning thankful or pleasing. Thankful. Papasalamat. So, kaya mag-greet. Yung English siguro, from the word na gratus, kaya nga doon sa greetings. Di pa pag greetings, sabi na masaya. Alam nga, greetings. Ang mga, di ba? Okay. So, very pleasing. Yung natin, itsura natin. Ang definition po, it is a readiness to show appreciation. Readiness to show, appreciate, you appreciate something. For and to return the kindness of another. You're going to return, you appreciate the kindness, okay, na ginawa ng isang tao. So we can see that gratitude is related to thankfulness and appreciation for the kindness done by another person to us. So if you are not thankful despite the favor or kindness shown to you, kung hindi ka naging grateful, anong nangyayari sa'yo? Ungrateful. Ang tawag doon, kabaliktaran naman ng grateful. Dagdagan mo lang naman ng di ba? Ungrateful. And if you return the kindness with thanks and appreciation, ibig sabihin, you are grateful. But what does the Bible says about gratitude or thanksgiving to God with one another? Dito po sa binasa po natin, napakayaman po dahil ito po yung kalooban ng Panginoon Diyos sa atin para lagi tayong masaya. Kaya nga sabi po sa una pa lang, rejoice. So we will better understand this topic if going to study yung opposite, the attitude of gratitude. The attitude of gratitude. Ano bang opposite na yun? Opposite na yun? Ingratitude. Siyempre, para maunawahan natin. Hindi mo niyo maunawahan kasi andun lang. But after we have identified of this kind of ingratitude, we will discover kung ano po yung kapangyarihan, the power of thanksgiving in our lives. Titingnan po natin. I believe po mga kapatid, you are familiar po sa istorya ng bayang Israel, the Israelites. Okay? Alam natin po kung saan sila nanggaling. Dati po ay wala po silang bayan. Wala silang tinatawag na kanilang sarili. So, saan sila nanggaling? Galing sila sa Egypt. Okay? Kung babasahin po natin on the book of Exodus and Numbers, kasi pag binasa niyo po ang Exodus, nakakantok. Pag sinabing Exodus, di ba? Exodus. Ito po yung diaspora, hindi diaspora, kundi ito po yung pag-alis nila. Inalis sila ng Panginoon. Kaya nga nag-exit, exit. Okay, exit. Kaya pala, no. Tapos, siyempre, lumabas sila sa isang lugar, Egypt yun, ang laki ng Egypt. Okay? Dahil, sabi nga, ang pangako ng Panginoon Diyos sa bayang Israel is, I will, di ba, make you a nation. Siyempre, marami sila, lipi ng mga lipi. So, marami sila numbers. Kaya ngayon, nag-ano sila ng census, kaya numbers. Kaya Exodus, Numbers, okay? So, ilang number na po yung inyong edad? Okay, hindi yun. Numbers on how gracious and merciful God and powerfully and sovereignly brought them as a nation from Egypt and give them freedom from
slavery dahil inalipin sila na napakatagal na panahon. History natin bilang Pilipino, we are emancipated, enslaved by the Spaniards for how many years? Ilan? 333 years. Wow, history. Is that a fact? Historical fact. Pero hindi pa tayo pinanganak. How many years? Mabuti pa ang Japan, hindi sila na-slave. They remain as a nation. Intact sila. Ang history. So, see? So, bino mo 300 years, 3 century, hindi pa tayo. Yung mga nuno natin, hindi natin nakakilala eh. So, ganito po ang nangyari. Ang bayang Israel from this, and bring them to the pinako ng Panginoon na tinatawag na Kanaan. Na ito po tinatawag ngayon na Israel. Promised land. At ang pangako ng Panginoon is the land of flowing milk and honey. Ano kaya ba yun? Di ba talagang dumadalo na literal talaga na milk? Yung ilog. Milk and honey. But despite po, mga kapatid, yung ginawa ng bayang Israel, naging, di sila sumunod sa ating Panginoon, mayaman pa rin ang Panginoon sa pagpapatawad. Despite the kindness and mercy, grace and love of God to them, instead of thanking to God for their yung miraculous escape na hindi nila kaya, anong ginawa nilang bayang Israel? They grumbled, complained. Instead of thanking God na sila'y nakaalis po doon, but they grumble, complain. They have this kind of attitude na tinatawag na ingratitude and a lack of thankful heart. Na kung saan, where many believers, tayo po, mananampalataya, minsan, we suffer and experience the same kind of attitude towards God. Na kapag di tayo nagpapasalamat. The problem of a complaining heart is this. Complaining to God is a manifestation of ingratitude. Complaining to God. It's an attitude choice that if we hinahayaan natin na hindi ito yung na-check po, it will weaken our capacity to experience joy and genuine thankfulness. Because we complain so much to God or hindi lang sa Diyos. Nasubukan niyo namang nag-complain sa inyong katabi? Asawa. Sa asawa. Yun na. When we complain to another, not only to another, Lord, bakit ibinigay mo pa itong anak ko ito? Anak mo yan eh. Hindi ka na makapamili ng anak mo yan. Di kinay. Alangan niyo, Lord, bakit ibinigay mo pa itong asawa kong ibabalik mo na naman? Di kinay, oh. But because when we complain to God, we express our resentment over the circumstances that are beyond our control. Kasi kung minsan hindi natin makontrol yung ating anak, hindi natin makontrol yung ating asawa, nagkakaroon tayo ng complain. Because we cannot control which we are, hindi natin, wala tayong magagawa. Ay, sige na. Mamasyal ka na kung saan ka mo. Bahala ka, choice mo yan. Yung mga ganon, di ba? And this is the attitude ng mga Israelites when they were in the wilderness of God after rescued from emancipation slavery from Egypt. So in the book of Exodus, tingnan po natin, napakarami nilang complain. Ang tagal nito. Ibabutin tayo ng isang oras. Kung marami, di ba, complain lang ito ng mga Israelite. Ito ay, pagkaroon lang natin yung mga complain ng mga, okay. In the book of Exodus, okay. Sabi nila, wala kaming makain ng karne dito sa wilderness. Diba? Walang karne. Anong mayroon? Walang tubig. There was no enough water in the wilderness. They were unable to see God. They could worship. Gusto nila yung
Di ba? Kaya anong ginawa nila? Gumawa sila ngayon ng baka. Hindi baka na nihungguha, hindi. Mahirap. Baka ma-misinterpret. Baka. No. Ushi. Hawayo. So, gumawa sila na Diyos nila kasi gusto nila makita yung Espiritong Diyos na hindi nakakita. Ang sabi ng salita ng Diyos, you cannot see me alive. Hindi yung pwedeng makita na buhay kayo. Kaya kailangan mamatay ka muna bago nyo makita ang Diyos. Kasi Espiritu ang Diyos. Okay? So, they took so many complaints. Hindi lang kaya sa Diyos, kundi sino pa? Okay? Nagko-complain sila kay Moses. Binigyan ng Panginoon Diyos, nagbigay sila ng mangunguna o kay Pastor Moses. Complain sila ng complain. Bakit nyo kami dinala dito? Walang spice. Ang sarap ng spice. Walang pampasarap ng pagkain. Ajiskewa na yun. Di ba nasubukan nyo na pumunta sa kainan na kung minsan ay kulang-kulang yung mga di ba? Di ba, yung mukha nyo na lang kahit gutom kayo, mas nagugutom kayo pag kayo nakasimangon. Di ba? Halimbawa, rare ba yung, yung steak na in-order ko? Ba't ganito? Well done ba? O bakit mo tigas? So, sabi tapos, there was no leavened bread. Ay, anong tawag niya? Puros mana. Mamamanas na kami sa mana. Okay? And the danger, siyempre, kapag nasa wilderness sila, di ba? Nanganganib sila na, dito na lang kami mamatay. Ang tagal naming, asan ang pangako? Ganon. Hindi pa sila nakarating dun Pangako ng Panginoon, pero hindi sila nagtiwala. Ito po yung danger po ng complaint ng mga Israelites. See? The danger of claim, do you know what God did to these people? Ano ang ginawa ng Panginoon Diyos sa mga Israelites na ito? Dahil sa dadaing nila, in Numbers 11, chapter 11, verse 1 to 4, one occasion is when the Lord heard them complaining about their hardship. Dahil alam naman ng Panginoon, yung mga paghihirap natin yung mga nanaranasan natin. Anong nangyari sa bayang Israel? Note, pinapag-aralan natin yung nangyari na ganap sa bayang Israel. Dahil sa kakukomplain, narinig ng Diyos yung kanilang mga hinanaing, daing. So sabi niya, God was displeased and His anger was aroused. So, ang Diyos nagalit and He said, anong sabi dito? Nagpadala ng apoy. Dahil sa galit ng Diyos, ang Panginoon, Diyos hindi mo rin maawain. Sabi dito, nagpadala ng apoy, sinunog. Dahil sa pagkukomplain lang. Wag lang kayong mag-complain. Baka magpadala ang Panginoon Diyos ng apoy. Pinatay niya ang isang grupo. The group dispersed and killed them and consume these people. Itong mga kakukomplain na ito, na dumadaing lagi. Ano po yung mga dinadaing natin? Medyo tahimik, no? Ayaw pa mamatay, di ba? Remember, God hates complaining. And He is displeased when we are complaining to Him or ungrateful to Him. Ano po ang meaning ng complaining? Kaninang umaga, habang kami ay nagbibihis ng aking asawa, dami niyang complain. Chismis. Yung sapatos, yung malamig. Natatawa nga ako Ano ba yung ng complaint? What is complaining about? Okay, tingnan po natin It is expressing dissatisfaction. You are dissatisfied or annoyance about something. You're annoyed about something. Maraming mga anointed to annoy. Magagalit. Hindi yun. Or annoyance about something with a circumstance that is not wrong and about which are doing nothing to correct.
Can you understand? Ouch. Okay, isa-isahin natin para natin, himay-himayin po natin. Complaining is about things that are not wrong. Bakit naman? If the thing is not, if the thing, no, let's say, if the thing is wrong, and you express your dissatisfaction, hindi complain yun. Kasi mali na nga eh. If the thing is wrong, ulitin ko, if the thing is wrong, and you express your dissatisfaction, you are not complaining. Kasi mali na nga eh. It is not a sin, ulitin ko, ngayon, it is not a sin to complain to a husband, to a husband, kay mga mabait, who does not spend time with kids to the family. Hindi kasalanan yun. Ano ka lang, sinabi lang, panahon naman, mahal mo ba kami? Hindi kasalanan yun. Kaya sinasabi mo lang. Ano ba yung sinasabi mo? Katotohanan. Absolutely. No. It is not a sin to complain to your spouse. It is not a sin to complain if your spouse spends money on non-essential things. Bakit? Kasi kung minsan non-essential, bili ng bili, hindi naman gamit. You do not need. Once lang naman pala, binibili ng bili. Oh, di paano ngayon? Nag-aaway. Ito naman, punta tayo sa gobyerno. It is not a sin to complain to the government about corruption and injustice. It's not a sin. You are showing your, ano mo na, unfair practices. You're showing your grievances. So they are legitimate grievances. Kaya kung minsan, mayroon pang mga nagre-rebelde. May nagrarally. But complaining is grumbling, complaining about the things that are not wrong. If you are dissatisfied with the poor workmanship, yung pagkagawa, kanino kayo magre-reklamo? Sa gumawa. Kung paano na ginawa, nagre-reklamo tayo eh. Ngayon, sa number 2. Complaining also involves things that we are doing nothing to correct. Kasi alam natin na mali yun, di ba? Hindi natin kinokorek. And if we choose na dumadaing about something, but we are doing nothing to correct the situation, and that is complaining. Medyo naguguluhan. Okay? If we complain or doing something, if we complain that the church is doing nothing, but we do not care to involve ourselves as a worker or ano ang may tutulong ko sa ministry, that is complaining. Marami nagko-complain. Tumahimik. Complaining involves circumstances. Kasi mayroon po tayong mga circumstansya. Please note that complaining does not involve people. If it involves people, criticism po yun. Medyo na naman. But complaining involves circumstances. That's why sometimes we criticize people. Bakit? Kasi involved siya doon na na pangyayari. So complaining is an attitude. Pag nasanay tayo, na umagang-umaga, kasi nakasanayan yun, umagang-umaga, nagpapaliwanag pa, di kinayo. Nakasanayan. Nakakunya na ngayon. So, and we choose, ganito mga kapatid, and we choose our attitudes. Oh yes, we do. We choose our attitudes. They don't choose us, we chose them. Attitudes are patterns of our way of thinking. That's why we have the Bible. Okay? Ang sabi na Pablo, di ba? By the renewing of our minds, basahin natin ang Biblia. So the way we think, ito po yung pamamaraan natin formerly in our lives. But thank God, we are a new creation. The old things has come. So we develop a way of thinking about things, a way of
approaching life, the way you approach life before you come to know Jesus Christ, ito yung luma, okay? Sometimes, bumabalik po tayo. And these attitudes are pattern of thinkings. We develop that. And it goes back to the time when we were young, na hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. But thank God, we are now transformed into the kingdom. We are a new creation. So, between the gratitude and complaining, dapat mamili tayo yung ano ang maganda. Gratitude, ingratitude. Okay, pinipil natin gratitude. But the way of our thinking, we say, I am for gratitude. But the way we live, ingratitude. Amen. So, why does God hate complaining? Bakit ayaw ng Panginoon? Galit siya. At ang ginawa ng Panginoon sa mga nagko-complain, okay, note, He sent fire and killed them. Gusto ba natin yun? Ayaw natin, di ba? So, ito ang problema ngayon, mga kapatid. 4 problems with complaining. Kaya sabi ko nga, before we come to know the power of thanksgiving, tingnan natin yung kabaligtaran ng gratitude, kaya nga ingratitude or ungrateful. Ito ang problema. It destroys you as a complainer. Mukha pa lang nasisira na yung mukha. Sa maka-complain. Tingnan nyo yung mga nagko-complain. Sa mukha pa lang. When you are always focusing on what God has not done instead of all the good things that God has done for you, yung sinisira mo yung pagtitiwala mo sa Diyos na ikay aalagaan, taking care of you for your future. It destroy you. Ikaw din ang masisira in your relationship with God. Therefore, complaining is a sin to God. Amen? It hurts us because it leads us to anger. Yung unang pag-complain, malmanay pa. Pag hindi ka na pinakinggan, pinaparamdam mo na. Na medyo, buses pa lang. Ang galing. It hurts because it leads us to bitterness. It hurts because it leads us into depression. And we will be stressed. Bawal may stress. Papangit ka pag may stress. Amen. Maraming amen. But God loves us so much. He doesn't want you hurting yourself. Ayaw na ikaw ay masaktan. Kasi kapag nagko-complain ka, sinasaktan mo ang iyong sarili. What hurts you, it also hurts God. Kung nasasaktan ka, mas lalo ang Panginoon Diyos nasasaktan. Sinasaktan mo lang sarili mo. But beyond this, when we complain, you are not just hurting yourself, but God indirectly. Nasasaktan din ang Panginoon Diyos. Kung ganun talaga siya magmahal sa atin, ganun siya mag-care. God is directly affected when He hears our complaining and our wrong attitudes because complaining, questioning God's sovereignty upon our life. Kino-question natin, kahit hindi natin tiwala. Pangalawang problema, complaining discourages other people. Kasi naapektuhan, nahaawaan ng ibang tao sa pagkukomplain natin. This happened to the Israelites in the wilderness, yung pinagkaan natin. Anong ginawa, actually yung pagkukomplain nila galing sa iba. Dumadaing sila and quickly, napakadaling kumalat. Bakit? Pati buong Israelites. Ganun lang. Pero nung habang, parang nagsimula lang sa maliit na apoy nga, di ba? May nagsimula lang. Ayan na, lumalaki lang hanggat naglalaglabdab na. Di na makahinga. Alam nyo, apekto ng kapag mga complainer, medyo
ano na, hindi na may labas niya. Kailangan ko ilabas to. So in Numbers chapter 11 verse 4, the grumbling started with the outsiders, outside from Israel, but it was not, hindi na ito ma-contain. It went all the way throughout the entire congregation of Israelites, and the same thing happens in whatever group you are in. Kung sa trabaho ka man, sa trabaho man kayo, alam niyo sa trabaho, minsan may mga pangkat-pangkat, di ba, pag maraming mga tao. Di ba, meron yung mga, ay, ayoko ng Pilipina ka, Pilipina. Ay, ayoko ng kapwa Pilipina. Alam mo kasi. Hindi, takot ka pa Pilipina. Pilipino ka pa. Bakit? Di ba, alam niya na ano. Complaining. You cannot contain complaining. Bakit? It discourages other people. Okay, tingnan natin yung pangatlong problema. Complaining depresses the leader of the people. Eh, siyempre, yung leader nga lang naman, alam sa trabaho lang, yung leader, di ba? Yung boss nga lang, nadidepress na kapag ano eh. The people's constant complaining wore out Moses, Pastor Moses, until he was ready to, sabi nga siguro parang ayaw na niya, magbitaw na siya. Sa galit niya, ano ba yung mayroon siyang hawak na tungkod? Gusto niyang ihampas eh. Sa galit niya. Kasi kung minsan, alam niyo yung mga leader niyo, nag-iisa lang siya sa galit niya, hindi lang masabi sa inyo eh. Etiquette. Alangan niyo sabihin niya sa harapan niya, maraming matitisod. Di ba? Sa bahay na lang niya. Okay, nag-iisa lang siya. Mayroon akong naranasan, secret. Pero sabihin ko sa hindi secret. Kapwa leader, sa trabaho, bigla siyang napasigaw. Hey! Ganun sa, bakit? Naging Incredible Hulk ka. Wala lang. Depressed na siya siguro, kaya gusto lang ilabas. That's why, the writer of Hebrews said, sabi niyan, obey your leaders and submit to them. For they keep watch over your souls as those who will give an account. So let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Kasi ikaw mismo nagkukomplain, unprofitable for you eh. Kasi kapag, ganito ka di ba, kapag hindi mo feeling na siya ay leader, hindi ka mag-obey. Hindi ka magsasubmit eh. No, kapag alam mo na mas marunong ka, diba, kaysa kanya, mas marami kang naranasan, hindi ka kasi meron kang reserve eh. You get my point mga kapatid? Kasi unprofitable sa iyo kapag hindi ka nag-submit, leader mo. Kaya nga, obey leaders. Eh kung hindi ka mag-submit sa leader mo, ano mangyayari? Away talaga. So sabi dito, for this would be unprofitable para sa iyo. So this passage says to the church member, if you constantly complain, you will make your leader miserable. Eh, siyempre, magiging miserable yung leader mo. Kaya nga si Pastor Moses siguro, sa galit niya siguro. Sa napakaraming mga tao. Nag-complain, araw-araw nga naman magko-complain. Wala nang karne, walang ano ba to, walang tissue, walang tubig, it's hot. It's very hot. No aircon. Balik ka sa Japan, may aircon sa labas. So, he will be your leader, si Pastor Moses, na-discouraged. Parang gusto nyo nang mag-resign siguro eh. Kaya kung nagsumbong isa sa Diyos, ay, itong bayan na binigay mo, hindi naman ako eh, wala naman ako. Siguro, nagreklamo na rin siya. Pati siya nga hindi nakarating sa lupang pangako eh. So it's going to hurt you as well. Huwag niyong sabihin dahil nag-complain ka, sabi mo kay leader, ikaw mismo, sabi nga niya, unprofitable for you na hindi sumusunod. Kasi kapag sumunod ka, may joy yung leader mo na nangunguna sa iyo. Na not with grief. Ano ba yung grief na naman? Di ba? Yung grief, yung grievances, grief. Nalulumo, nangihina, basta, alam nyo na yun. So, tingnan sa pang-apat mga complaining discredit the church.
all church division begin with complaining in the congregation. The congregation filled with complainers will be marked by fighting, feud, yung pagtatalo, nagtatalunan, factions, kaya kung minsan nagkabahagi. Sa trabaho na nga lang, kapag may, di ba, nagbahagi, di ba, alam niyo yung nagkukwentuhan sila doon, di ba, kinukwentuhan yung kabila, di ba, but kung ito nangyayari sa church, mga kapatid, it will discredit the gospel and we drag the name of Jesus Christ na parang wala lang. Yan bang mga Kristiyano, nag-aaway-away sila? Nagsisiraan sila? Sinong maniniwala na ikaw ang Kristiyano? At tapos mangangaral tayo. No credit. American Express credit ba? JCB credit ba? Kanino nakikredit? What does good says about complaining? Okay. Sabi po diyan, Philippians chapter 2. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless and as children of God. Saan po applicable ito, mga kapatid? Sa church, sa trabaho, saan man po, mga kapatid, maging sa bahay. Kaya pag nalaman po ng isang, dapat na ito yung magiging philosophy natin. Philosophy ng isang Kristiyano, hindi lang Kristiyano, maging yung bata. Kaya alam bata kapag binabasa, do all things that complain. Kanino ko complain? Sa magulang. O kung gagawin, binutusan mo yung anak mo, kung ano sa magulang mo, hindi siya magkukumplain. Bakit? Nakikita niya kasi dito, this is the word of God, do all things without complaining. Ngayon, i-apply mo na naman sa trabaho, inutusan ka ng boss mo o leader mo, without complaining and disputing. Kasi pag nag-complain ka, nakikipagtalunan ka. May giron pa, giron, ano ba yung giron? Nihunggulet natana, girong. So that you may become blameless and harmless. Alam niyo yung mga mayroong ang tawag doon, dispute, harm sila eh. Kapag may mga complain, alam niyo may complain, yung ano sa Tagalog, harm na naman. Yung harm, hindi arm. Harm. Kaya sabi, harmless. Hindi nananakit. Alam niyo mga kapatid, yung salita lang pero may laman, masakit. Ano ba naman ito, magsalita lang pero nananakit? Sa trabaho, okay? Sa mga kwentuhan. Kahit joke lang pero harm yung kanilang mga joke. Kaya nga sabi dito, do all things without complaining. Eh kung ginawa mo na walang complain, hay, wakarimashita. Di masaya. Tama? Without disputing, hindi na magtatanong, hindi ganito yung pagkaalam ko. Yan ang pagkaalam mo eh. Eh kung sumunod ka na lang, mas masaya pa. And you, that you may become blameless and harmless, kaya tatawagin kang children of God. Ask this question into yourself when we are reading this po, mga kapatid. Will you give God an opportunity to work on your behalf by trusting Him? Or you miss out His provision by complaining? Namimiss natin po, mga kapatid, by complaining without God's approval. Kasi sa pagkukomplain natin, namimiss natin yung provision ng Panginoon. Eh kung sumunod na lang tayo na without complaining and disputing so that you may become blameless, sabi yan, and harmless children of God. Hindi yung presensya pa lang natin, parang umiiwas-iwas na sila. Iniiwasan po tayo. Ano bang meron ako? Amoy-amoyin natin yung ating sarili. This is the problem. Ito po ang challenge, mga kapatid. Ang tanong is, tanungin natin ating sarili, am I a complainer? Is my heart filled with an attitude of ingratitude?
Saan? Kanino? To God or to one another? If we stop complaining, we will make things better. Amen. Instead of whining and whining, o sa Tagalog, daing ng daing, daing ng daing, o may maraming daing. Hindi nawawala. What should then be our attitude when we approach God and approach life, circumstances in life? We should thank God. Ang sabi po yan sa binasa po natin, we should thank God in all circumstances. Kaya nga sinabi niya, rejoice. Balik po tayo sa talatang binasa ni Apostol Pablo dito. This is the power. Bibigyan na tayo ng kapangyarihan dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Give us and empower us to overcome circumstances in life. Rejoice always. Pag hindi mo kaya, ipapasa Diyos. Sabi niya, ipapasa Diyos na pray. Ipag-pray mo siya. Hindi mo kayang baguhin, hindi mo makontrol. May mga bagay na hindi makontrol. Of course, kasi out of control ka. Amen? So, honestly po mga kapatid, lahat tayo, it is very difficult to thank God when things turn bad or do not work as you expect. Kasi mayroon kang inaasahan. You expect to this person, you expect to this thing, this situation. Ito yung expectation mo, nakaprogram. I expect that this will come on time. Exactly. But Filipino time, nako, delikado na. See, kasi yun ay na-expect po natin. It's really difficult to give thanks when you have been laid off from your work. Napakahirap na magpasalamat sa Panginoon kapag binabahan ka ng sahod. Diba? Hindi feeling blessed. Wala, itatago mo, hindi naka-post yun. Hindi naka-post. Behind the scene. Hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Kasi nga tinatago mo, ano mo lang, feeling yung feeling blessed. Pero yung feeling beast, anong mode mo? Beast mode. Or when you have no more funds, no more money to pay the bills. Dahil yung naniningil, gusto nila on time, hindi ka on time. Masakit. But why does Paul exhort us? Ina-exhort po niya tayo that give thanks in all circumstances and rejoice always. Ito po ang challenge po sa bawat isa sa atin. Dito tayo magsisimula na magpapasalamat sa Panginoon. Makita mo natin kung gaano tayo ka-ingratitude noon. But now, we have the Word of God na pinapagana, ibinigay ng Panginoong Diyos through the Apostle Paul. Rejoice always. Pray continually. Things that you cannot control, pray unto God that God will do siyang kumilos sa paraan na hindi natin kayang makontrol. Yung tao na lang hindi natin makontrol, God will control him or her. He will speak kahit natutulog man siya. Magpapakita ang Panginoon sa panaginip. Amen? Kaya yung mga matatanda na nanaginip. Hindi. Yung mga bata, vision. Bakit ibinigay ito mga kapatid? Tingnan natin. Why do we give thanks? We give thanks to God because it reaffirms God's sovereignty. And when we give thanks to God for whatever, kung man ang mangyari at mga ganap, we say that to God that He is the absolute control of everything sa buhay po natin in this world. And when we thank Him sa lahat ng bagay, maganda man, pangit man ang nangyayari, o maganda man, we affirm that He is responsible for the affairs of our life and He is the one who takes place na hindi natin kaya mga gawin in this universe dahil matalino siya, mas matalino siya kayo sa'yo.
Huwag na tayong magmamagaling. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, di ba, kung minsan ginagamit ng Panginoon yung mga aba, no mga walang alam para hiyain yung mga matatalino. Kaya huwag na tayong magmamatalino kung pagdating sa Diyos. We do not give thanks for evil per se. Huwag tayo magpasalamat, salamat sa tao. No. But we give thanks for how God will use evil and bad situation for our own good because He has a purpose. His own purpose in our lives. And they will bring glory to God and not mine. So in thanksgiving, we not only affirm that God is good, but He also that He does good by giving us understanding, para maunawaan natin na kahit hindi tayo deserve for blessing, but giving us hope, you deserve because in His Son, we will be blessed. And even in the midst of chaos, in the midst na tayo'y nagugulahan, nakikipagtalunan tayo, nakikipagtalon sa ating sarili, God will give us peace. Amen. To decide. So mamili po tayo mga kapatid. Complainer, ingratitude, or nagpapasalamat? Of course, gusto natin magpapasalamat. Amen. That's why there's power. And God is empowering again this morning. Pangalawa po mga, why do we give thanks? Giving thanks to God, kasi binabago niya tayo eh. When we give thanks for everything, yung pananampalataya na faith is built in our hearts. And the weight of our burdens is lifted up because we affirm that this burden, my burden, are God's burden and not my burden. Amen. Huwag mo nang pasanin yung hindi mo kayang bitbitin. Kaya nga ipapasa Diyos natin. Yung hindi natin kaya. We discovered that giving thanks for setbacks give us a new perspective, pananaw sa buhay. It frees us, tayo ay makakalaya sa mga kahirapan as a part of our larger purpose kasi yung pananaw ng Diyos, yung katalinuhan ng Diyos, iba sa katalinuhan mo. Amen. And it also frees us to worship God and to remind ourselves kung gaano siya kadakila sa buhay natin dahil mahal niya po tayo. Paano natin ito mga kapatid matutunan ito? How can you learn to practice thanksgiving in every day of your life? Turn every complaint into a reason to give thanks. Ulitin ko. Turn every complaint, lahat ng mga complaint natin into a reason to give thanks. Baliktarin na lang natin ang yung sitwasyon eh. Kung kako-complain na tayo, instead na mag-complain, ay salamat Panginoon. Di ba? Ay salamat Panginoon, nakilala kita. Salamat Panginoon dahil ang presensya mo ay nasakit. Eh di, nakalaya ka. Salamat sa Panginoon dahil mas mataas ang pangunawa ko kaysa Kanya. Sinabi mo lang sa Diyos. Dahil binigyan ka ng pangunawa. You have the Holy Spirit. And as we continue, mga kapatid, to practice this, mga kapatid, let us begin the day by giving thanks to God for all the things. Sincerely, not sincerely kayo na nagpapasalamat. As soon as we continue to practice, we will soon find ourselves increasing the number of things which we can give thanks. Kasi obvious, pag nakita ng obvious na obvious. Kung minsan, nandun yung problema. Yes, we are living in the reality. Nandun yung reality. Eventually, if you thank God na kahit hindi mo pa nakikita, pagkatapos na siya mananalangin, di ba? Salamat, Panginoon. Walang katapusan yung pasasalamat. You will start giving thanks for a difficult, makikita nyo mga kapatid, anong klaseng difficult na mayroon po tayong nararanasan ngayon? Dahil, saan kayo kalye ngayon? Saan street kayo ngayon? Name it. Nahihirapan kayo? Nandun kayo sa circumstance na yon, ipapakita ng Panginoon, sabi niya, there is a way. God
will make a way. Hindi ko na alam. He will make a way for you. See? He will be our guide. Tutulayin ko na naman. And as we continue, mga kapatid, lahat na mailista nyo, mga complaint nyo, latag nyo sa Panginoon. He will carry you. He will carry you. Because of your gratitude. Eventually po, mga kapatid, yung problema mo, yung office mate mo na hindi mo makasundo, dahil problema mo siya, pinoproblema mo siya, hindi ka naman niya problema. Di ba? Pinoproblema mo siya. Hindi ka naman niya problema. Ang ganda na nga niya, pakita mo siya. Ika-problemadong problemado. Bakit ka namumroblema ka sa kanya? Obvious ba? Mga ganun bagay, di ba? Problema mo yung office mate mo, yung kasama mo sa trabaho. Problema mo yung boss mo, di ba? Problema mo yung, siya nagpapasahod sa'yo, eh. Kuminsan tayo, mayroon tayong mga problema sa boss natin, kaya kuminsan, dahil complain natin, nakapag-isip tayo, yamero tayo, yamero! Makala mo, hindi pa nakapaghahanap ng yamero. Pagkatapos ng isang araw, wala akong pambayad ng ano. Nagsisi, tapos babalik-balik ka rin. Di ba? Uning esimasyon. Di ba? Meron po tayong mga health problems. Lahat po tayo mayroong health problems, financial difficulties, babayarin, hindi matapos-tapos ang babayarin. Alam ng Panginoong Diyos yung mga hinanaing natin, mga day. Huwag mo sanang isipin. Meron namang kantang yon. Di kita napapansin. Alam niyo yung kantang yon? Wala na, noon pa yun. Huwag mo sanang isipin, nakalimutan na kita. Ang pangalan mo'y nakaukit sa palad niya. Nakaukit ng pangalan mo sa Panginoon Diyos. On the cross of Calvary. Hallelujah. Thanksgiving will become so much part of our attitude that we will become a natural response when the circumstance or difficulties, hardship in life na dumadaan po sa ating buhay. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. At sa pangatlo po mga kapatid, giving thanks to God honors Him. There are two words we often overlook in this lesson of prayer na binigay ng Apostol Pablo. Tingnan po natin. Giving thanks to God reaffirms sovereignty. Okay? Tingnan po natin. Do not be, Philippians 4:6, hindi ko ba nailagay doon? Wala doon? Ito ba yun? Nandun na ko. Sabi po dyan, do not be anxious, sabi niyo ba niya, about anything. In other translate, do not worry about anything. Actually, inulit lang na Apostol Pablo, galing kay Jesus Christ din yun eh. Kaya nga sabi ni Jesus Cristo, di ba, do not worry about everything. Di ba? Sabi dito naman, do not be anxious about anything, but in every circumstances, every situation, sa pamamagitan ng panalangin and petition, may ano dyan, with thanksgiving. See, with thanksgiving, then present your request. What is your request? Ang dami nating request sa Diyos. Hindi matatapos yung araw-araw. Ang dami nating request. With thanks, these two words, with thanksgiving. So when we approach God to ask for a new blessing, we should never forget na magbalik tanaw na loob. Magpasalamat sa Panginoon for the blessing na grinant niya sa atin. Alam mo yung sinabing grant?
Alam mo yung pag sabing grant, napakalaki grant eh. And I'm sure that we have so many things na tayo magpapasalamat sa Diyos. And one of the reasons why so many of our prayer na kulang-kulang yung kapangyarihan ng panalangin dahil nakakalimutan natin, we neglected the thanks to return with thanksgiving for the blessing na na-receive natin. Yung mga nakaraan, actually marami ng mga blessing eh. Kung minsan kasi, malayo ang tingin natin. Kung ano yung nakikita natin sa iba, yun ang gusto natin mapapa sa atin. Kasi nga hindi para sa iyo eh. Inaangkin mo hindi para sa iyo eh. Naiinggit ka sa iba. Eh, may ibinibigay ng Panginoon sa inyo yung para sa iyo. Para sa iyo. Para sa iyo. Hindi para sa akin, para sa iyo talaga yun. So when we approach God, tingnan po natin na may pusong magpapasalamat because God is deeply grieved by the thankfulness of ingratitude kapag hindi tayo nagpapasalamat with so many of us na nagigilty po tayo. Although life is very hard sa mundong ito, life is very hard and there are numerous things in life that we should thank God for. Marami tayong ipagpapasalamat and the fact that we are still alive, na ikaw buhay pa ngayon, with His daily provision, it shows God that God is faithful. Amen. He is faithful to us. And God's goodness is never interrupted in a minute of every day of our lives. Imagine po mga kapatid, the oxygen, the air we breathe is, every minute is free, libre. Libre kayong, But it is very expensive in the hospital. Tama? During the pandemic, patutuo ni Brother Joel, di ba? Napakamahal ang oxygen sa hospital. And even our Pastor Monty, napakamahal ang oxygen, but it is free. So each breath, ibig sabihin each breath that we inhale is a gift from God. Amen. He keeps us alive and wakes up. Ginigising niya tayo every morning, a new day. Panibago na naman na pagpapala ng Panginoon. He provides air to breathe, clothes to wear, everything we need in life. Because He is the God of providence, He provides lahat ng pangangailangan mo. And beyond this, mayroon pang spiritual blessing that come from His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, di ba? Through His Son, Jesus Christ. Because this is the will of God. So, ang Panginoon, He works in our hearts to transform our attitude and empower us to overcome life. I have job ng Panginoon na parito ang Panginoong Jesucristo to overcome the difficulties of life. Una is to overcome sin. The Lord has given us life and designed every person with a unique personalities, talents, and abilities at mayroon po kanya-kanya tayong galing. Magaling ka, may mas magaling. Aminin mo, tanggapin mo, may mas magaling kasi sa'yo talaga. May mabagal, may mabilis. May mabagal na lumakad. Mabilis lumakad. Di ba kung minsan, kaming magpamilya, kung minsan, ang bibilis yung mga anak namin lumakad. Ang hirap humabol. Di ba? Noon sila yung di ba? Ngayon kami umahabol sa kanila, ang bibilis na lumakad. Ganon din sa pag-iisip, may mabilis mag-isip. Nauuna na yung iba. But God gave this personality to each and every one. He is using for His glory. Amen. And let us make it a habit and a lifestyle to thank God sa lahat ng bagay, for everything. A thankful heart is an attitude na ito, mga kapatid, makita to empower us. That's why the power of thanksgiving ay mahalaga po sa bawat isa sa atin. A thankful heart is an antidote of anxiety. Antidote of anxiety. Did you know that yung mga
yung mga hindi nagpapasama, yung mga complainer, mga worry, na kahit natutunan, yung minsan, hindi, actually, medically speaking talaga, yung mga mapag-isip na nagwo-worry, hindi nakakatulog. Hirap, iniisip nila kung paano nila, bahala na sila kung ano. Dahil sa kaisip. Minemeditate na nga nila yung problema, lumalaki nga ang problema eh. And not on the word. If we're going to meditate, amplify the word of God. The word of God become big in our mind, in our heart, and not your head. Amen. Hindi yung lulo ang lumalaki, kundi your heart unto God. Amen. Praise God. Amen. To pray with power, we would do well to let those two words, yung words na yun, thanksgiving, with thanksgiving, yung sinasabi na po, with thanksgiving. So let us make it a lifestyle na nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos in everything instead of daing, grumbling, or complaining. This is the power of the Word of God. Amen. To overcome circumstances in life, and we will enjoy the presence of God. Rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances because this is the will of God. Pagpalain ka ng Panginoon. Amang ito. Hallelujah. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Let us reflect ourselves on the feet of God and come in the throne of grace. Ama naming Diyos, minsan, mas malaki ang tingin namin sa mga problema. May nagmamalaki kami na kaya namin, pero hindi namin kaya, O Panginoon. Mga bagay-bagay, minsan, typical things which we can give thanks unto you, but ungrateful kami, O Panginoon. Mas nakikita namin yung wala sa amin. Pero itong kakulangan na ito, Panginoon Diyos, kayo pa rin ang nagbibigay. That's why Jesus have all the answers to our longings. How open, madalas kami, O Panginoon, nakakaligtan namin ang salita mo na palakihin sa aming puso. Lumalaki ang ulo nga namin, O In your greatness, O God, we can overcome. Mabuhay kami na may katagumpayan sa buhay na ito because in your Son, Jesus. And during times of difficulties or pain, circumstances, whether it's a sickness in our body, O Panginoon, di namin kaya pagalingin. Although mayroong mga medical sciences, there are tablets o mga doktor mga result ng mga doktor, but sometimes kung ito man po, Panginoon, ay ginagawa para makilala ka namin. Mas lalong makikilala ka namin na kayo ay mabuting Diyos na nagpapagaling. Manalangin lang kami, lalapit kami sa inyo, O Panginoon, makakasumbong kami ng kagalingan. And there are pains, hurts in our emotions, in our hearts, na hindi kayang pagalingin ng mga medical sciences. But you are there, O God, na pumapawi sa mga kalungkutan namin. Kami magpapasalamat, O Panginoon. Papasalamat sa mga bagay-bagay. The people that surround us. The environment na enjoy natin, po, Panginoon. The people around us. The food na kinakain namin. Na hindi kayo nagpapabaya. Salamat po sa hangin, O Diyos, Ama. And for the securities we enjoy that can be found in your Son, Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos. We express our gratitude unto you, O God, in every day of our life. In Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po mga kapatid.